Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Napakaganda yung awit po kanina that caught my attention, mga ginigiliw. Here I am, a life you have changed. Nandito po ako, Panginoon, ang isang buhay na iyong binago. Here I am, take me as an offering to make you a heartbeat for your glory. Ganun ba yun? Ganun yata yung kanta. Napakaganda. No? Alam nyo si Brother Ace, no? Konting panahon na lang na makakasama natin siya, then he will go back to Dubai together with his family. No? Praise God. Nakikita natin sa kanyang buhay na may breakthrough. No? Actually, si Brother Ace, si Brother Saldi, sina Waway, actually, nauna pa sila yan na Kristiyano kaysa amin. No? Mga 15 years na sila, mga yan, or 18 years. Sila na dati andito sa church, member pa lang kami noon, pero may kanya-kanyang panahon. Diba? Na hindi ko aasahan na kami pala ang tatayo dito as pastor, leader of this church, mga ginigiliw. Si Brother Ace, siya ang dating music director ko dito sa UCKGC before. Siya ang nagtuturo sa mga kabataan na umawit, umugtog. So, imagine that, no? After 1 year, pagbalik na dito, hindi lang pala magtuturo, kakanta na siya. Kumakanta na, praise God. Meron palang talent na, alam mo, yun yung mga sinasabi niya sa term kasi ng mundo, break. Diba? Ang sabi ng mundo, nabigyan ka ng break. Pero, sa salita ng Panginoon, hindi po break. Breakthrough. Diba? Breakthrough. Ibig sabihin, no? Hindi lang yung pag-awit, no? Baka pagbalik na dito, magiging pastor na yan. Praise God. No, because the father of Brother Ace is a pastor in Dubai. So, pagbalik na siguro doon, kung loobin ng Panginoon, ikaw ang magiging assistant pastor ng papa mo, di ba? So, pagbalik mo dito, hindi nakakanta, kundi talagang pastor na. May kanya-kanyang panahon. Diba? May kanya-kanyang panahon na ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi ka man dito, pero sa ibang lugar, magagamit ka ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya, ikaw din, Saldi, hindi natin alam kung ano ang galaw ng Panginoon. Diba? Opo. In this time, sa panahon ng Panginoon. It's only, alam mo, sa pamamagitan lamang ng pagbabalik loob natin sa Panginoon. Lord, use me as your vessel, Panginoon. Gamitin mo ako bilang yung lingkod. Diba? Ako nga, hindi ko nga pinangarap na ako ay tatayo ko dito upang magbahagi ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw. No? So, praise God sa buhay ng mag-asawang ito, sina Brother Ace at saka si Sister Joy, sa kanilang forthcoming wedding on Thursday. Praise God. Ninong. Magiging ninong ako at sa mga naimbitahan na iba. Praise God. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay
ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Ano nga ba ang pamumuhay bilang isang Kristiyano, mga kinikilig? No? Ano nga ba yung mga requirements nito? Alam nyo, ang pamumuhay bilang isang Kristiyano, dapat nasa atin yung bunga ng Espiritu Santo. Yun ang sinasabi niya sa Galatians 5:23 and 24. Pakipos yung Galatians 5:23 and 24. Ito yung mga bunga ng Espiritu Santo, mga kinigiliw, na makikita po natin sa buhay ng isang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, kung wala po sa atin ang mga bagay-bagay na ito na bunga ng Espiritu Santo na kaloob ng Diyos, napaka-imposible na nasa atin ang ating Panginoong Jesucristo, mga binibili. Sapagkat the fruits of the Holy Spirit, no? Yung mga bunga nito, lumalabas po ito sa pamumuhay natin bilang isang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, nasa atin po. Kaya nagbubunga po ito sa pamamagitan ng mga Espiritu Santo, yung kanyang mga bunga, the 9 gifts of the Holy Spirit, no? Nasa Galatians 5:23. So, inadapt ko po ito, mga ginigiliw, kasi last Friday, nung nagkaroon po ng program sina Isaac, yun po yung palagi nilang pinopost sa harapan nila. Wow, napaganda na salita ng Panginoon. No? Kaya, ito po, basahin ko na lang po, pero sa English, i-post mo sa English para mas maganda. No? Ang sabi niya po dito, sa Galatians 5:22 and 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, love. Pag-ibig. Saan ba nanggagaling ang pag-ibig? Ang pag-ibig ay nanggagaling lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pagmamahal na yan. Kagalakan, joy. Iba kasi ang kasiyahan at kagalakan. Yung happy and joy. Ang pagkakaiba ng salitang ito, nagkaroon ka ng bagong sasakyan. Yung happiness na yun, temporal lamang po yun, pansamantala lamang na kasiyahan. Ang happiness na yun, pag okay na, wala na. Pero yung joy na yan, nanggaling mismo yan sa ating Panginoon. Hindi mo maipaliwanag yung kagalakan na nasa yung puso. Yun ang naramdaman ko nung tinanggap ko ang aking Panginoong Jesucristo, nung naranasan ko ang kanyang kapangyarihan, no? Bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay, nung naranasan ko, natanggap ko ang kanyang kaloob na banal na Espiritu Santo, mga ginigiliw. Alam nyo, dinesire ko ito ng mga ilang buwan, no? One of the gifts, no? Isa sa mga kaloob ng ating Panginoong Jesucristo, yung speaking in tongue. Alam nyo, hindi lahat po ay nakakaranas ng yung pagsasalita ng lengguwahe, heavenly language na ito. Hindi po lahat. May mga pastor na hindi po nila nararanasan yung ganitong kaloob ng Diyos. Gift of interpretation, gift of wisdom. Marami po kasing gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero napakaganda yung binigay niya na isang regalo sa akin, yung speaking in tongue. Alam mo, hindi ibibigay yan ng Panginoon kung hindi niya nakikita ang iyong puso.
6 months ko pong dinesar yun. Lord, gabi-gabi ako umiiyak sa Panginoon noon. Nagbababad ako ng salita ng Panginoon hanggang 12 o'clock ng gabi, 1:00 ng gabi. Matatapos na ako nagbabasa ng salita ng Panginoon. Hanggang dumating yung panahon na pag galing po ako sa duty ko, sa trabaho ko, sa opisina, off ko yun ng kinumagahan. So, nararamdaman ko yung sarili ko na nababalisa ako na parang nanghihina ako na hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, pumasok po ako sa kwarto ko, nag-devotion po ako, na umiiyak sa Panginoon. Until such time na ipinagkaloob na po ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu Santo sa akin. Hindi ko namamalayan, I sing praises to the Lord, umiiyak na ako sa Panginoon, nagpupuri ako sa Panginoon, hindi ko namamalayan na nag-i-speaking in tongue na po ako. Yan ang titignan ng Panginoon yung puso mo. Hindi niya pagkakaloob yung regalo na yan kung hindi niya nakita yung puso mo na malinis. Dapat talagang magbabad ka talaga sa presensya ng Panginoon upang ibibigay niya ang kanyang kaloob. Imagine, katulad, alam niyo nung unang panahon, sa isang tagpo na kung saan nangaral si na Pedro, lahat ng kalalakihan, more than 500 people, men, they all received the gift of tongue. Lahat sila. They spoke in a language, heavenly language. Lahat sila mga pinipili. Kaya alam nyo, kung mararanasan nyo yung mga kaloob na ito ng Panginoon, sasabihin ko sa inyo, your life will never be the same again. Huwag mong sabihin na nag-i-speaking in tongue ka, pero tinatago mo yung pag-inom mo ng alak, tinatago mo yung pambababae mo, posible na ibibigay yan ng Panginoon. Hindi po. Dapat ipagkakaloob lamang yan ng Panginoon kung alam niya na yung puso mo ay malinis at matuwid. Mga binikiloy. Alam nyo, nung last week po, nung umuwi po si Auntie Linda, no? Si Mami Linda, yung kapatid po ni Papa, yung biyanan ko. Habang inihatid ko po siya sa paradahan ng sasakyan papuntang Cuaro. Nag-share po kami ng salita ng Panginoon. Nag-share po ako sa kanya na yung karanasan ni Daddy Fabricio sa bahay na kung saan naranasan niya yung presensya ng Panginoon. Diba? Ang sabi niya po, dito lang, sa bahay na lang na ito, sa bahay na ito ko naranasan at saka sa Kawayan. Other places, hindi ko naranasan yung presensya ng Panginoon na true vision po ito, na ginigising niya ako dito sa bahay, sa taas sa bahay niya mismo, sa kwarto niya, na ginigising siya ng ating Panginoon. Tapos nung ginigising siya, pagbangon niya, nakita niya na siya ay nakasuot ng puting-puting damit. In-embrace niya po si Daddy. In-embrace po ni Daddy. Ang sabi niya daw po, itagalog ko na lang kasi English si Daddy. Maganda ang ginagawa mo. Mabuti ang ginagawa mo, sabi daw ng ating Panginoong Jesucristo sa kanya. Maganda ang ginagawa mo. So, grabe daw ang talagang niyakap daw ni Daddy ang ating Panginoong Jesucristo. True vision po sa bahay. Nung nakwento ko po yun, sabi ng Tilinda, naranasan ko rin, sabi niya. Imagine that, no? Alam niyo sa Tilinda na ngayon, alam niyo, Marian yun. Hindi ko alam kung paano kayo tatapon yung mga rebulto sa bahay. Sabi niya, hindi naman Diyos yun, sabi ko sa kanya. Hindi ko alam, sabi niya, hindi, walang mangyayari sa'yo, sabi ko sa kanya. Alam niyo, naranasan din niya ang presensya ng Panginoon sa bahay na yan.
And that is the house of God, the Lord. Yung bahay na yan, alam nyo, nakahiga si mami doon sa upuan. Bigla daw may isang lalaking nakaputi. Puting-puti ang damit na grabe ang kaputian. Na yung medyo mukha niya, medyo paganyan ng konti na may balbas. Hindi daw siya nagsasalita. Hindi ko alam kung paano ang explanation niya kay Pastor Alin, pero ang explanation kasi niya, kasama ko daw si Jesus. Andun lang daw ako sa pintuan ng aming kwarto. Andun din daw siya sa kanyang harapan na nakatayo. So sabi daw ni Mami Linda, no? Siguro ito yung Jesus na sinasabi na nila dito sa tahanan na ito. Ito na si Jesus siguro, sabi niya. Kaya nung umupo na daw siya, lumuhod na daw siya sa kanyang harapan. At saka hinagkan niya daw yung niyakap na daw niya yung kanyang dito sa paa niya, na umiiyak at sinasabi niya, patawarin mo ako, Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. Sabi niya daw po. So, yung mga pangyayari na ito, mga ginigiliw, totoo pang mga ito. Sinabi niya po sa Daniel at saka sa Acts, then you will see visions, sabi niya. Makakakita kayo ng mga pangitain, sabi niya po. Ito yung katuparan ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Imagine si Linda, she is not a believer. Pero naglilingkod po siya ng tapat sa Panginoon. Paano ba siya naglilingkod sa Panginoon? Pinaglilingkuran niya kami bilang isang lingkod ng Diyos. Nilulutuan niya kami. Every Sunday, napakaaga niyang bumabangon, siya ang nagluluto ng pagkain. Na hindi siya nagrereklamo. Hindi po siya nagrereklamo. Maaga na yung kami pa sanang gagawa ng pagluluto, pagkagising namin, luto na yung pagkain. Na-prepare na niya lahat yung pagkain ng iglesia, yung pang Sunday service natin, yung pagkain natin ng linggo. Imagine yun ang nakita ng Panginoon sa kanyang puso. Grabe yung karanasan na yan. Kung ano yung naranasan ng Antilinda na yan, naranasan ko rin. Naranasan din po ng asawa ko. The presence of God. Naranasan ko rin po. Ipinakita mismo rin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin. Yun po yung mga karanasan po namin sa Panginoon. Mga ginigiliw. Kaya, sana, katulad po ng sinasabi ko po ng mga bunga ng banal na espiritu na ito, mga ginigiliw. No. Sana hindi naman po sana tayo ang magiging dahilan upang magkasala ang kapwa nating Kristiyano. Hindi po ito exemption sa amin bilang isang mag-asawa. May time talaga na hindi kami nagkakaintindihan. Nag-aaway kami sa maliit na bagay. Dahil walang pagpapakumbaba, walang tumatanggap ng correction. Hindi po kami exempted sa mga bagay na ito, mga ginigiliw. Nangyayari po ito sa pamilya namin. May time, nagagalit din po ako. Nagagalit din po ako sa bahay namin. Kasi ibang-iba na po yung mga bata ngayon eh. Alam niyo yung panahon namin, during my time, grade 4 pa lang ako, natuto na po akong magtrabaho. Natuto na po ako. Maaga pa lang, nagigising na ako. Pagkagising ko ng mga 5 in the morning, inaayos ko na yung higaan ko. Inaayos ko na yung higaan ko, yung mga damit ko, maayos na. At alam nyo, sa grade 4 pa lang ako, pumupunta na ako para mangahoy. Gusto ko lang ma-please yung magulang ko. Nangangahoy ko ako. Ito, talagang masakit to. Nasusugatan ito ko. Dahil sa pagkarga ko ng mga kahoy, para meron lamang po kami panggatong.
Grade 4 pa lang ako noon. Pagkatapos noon, dahil malapit po kami sa dagat, pumupunta ako sa dagat para mangisda, para meron lamang po kaming pang-ulam. Nangingisda po ako, makipagbuyod na. Yung mga pagbuyod, ikat, digay. Tapos, no, may isang lag, dadating yung ikat, ikandakan tumet, niya, timulong ka, at danto te kabig na nga, parang nakasidam mo, digay niyawid mo. Yun na yung parang ulam mo na uuwi sa bahay mo. Hindi lang po yung tumigil. Hanggang nag-college na ako, namasada ako ng tricycle for 10 years. Nag-college ako, nagbebenta pa rin ako ng isda. Alam mo yung mga kulong-kulong? Imagine yung travel namin ng mama ko nung, yung nanay ko, na magtinda ng isda. Ballesteros to Alakapan. Papasok ka sa Mapurao. Aloob yun. Maraming NPA doon, noon. May kasalukuyan pang labanan noon. Kaya ang ginagawa namin, yung mama ko, nakatatakot na, bumalik na tayo. Mapurao. Papasok ka sa Mapurao, Alakapan. Papasok, pupunta po kami ng Luna. Junction Luna, Pudtul. Doon kami makakarating ng magbebenta ng isda. Kaya, ang bata ngayon, grabe, magigising ng alas 12 ng tanghali. Tapos pag pinagalitan mo sila pang galit, baliktad na, imbes na ikaw ang magalit, sila nang nagagalit sa'yo. Grabe naman. Kaya, hindi natin naiwasan na nagagalit po tayo sa mga ganun na sitwasyon sa loob ng bahay natin kahit tayo ay isang Kristiyano. Di ba? Opo. Kasi tinuturuan lang naman natin yung mga anak natin para pagdating ng panahon, di ba? Pagdating ng panahon, hindi ka na mahihirapan. Di ba? Hindi ka na mahihirapan pag dumating yung pagsubok sa buhay mo. Kasi maraming mayaman. Meron sila. Pero nung namatay yung magulang nila, dahil hindi sila marunong magtrabaho, nagnanakaw na sila. At yun ang ayaw kong mangyari sa mga anak ko. Yung magnakaw sila. Dahil hindi sila marunong magtrabaho. Diba? Kung makikita niyo po sa mga sineshare ko po sa GC natin, ito yung kwento ng mga nabilanggo dahil sa kanilang bisyo, drugs, pagpatay. Kaya nung andun na sila, nahihirapan na sila, parang wala na daw silang pag-asa. Wala na daw silang pag-asa. Na napakahirap pala ang mabilanggo. Diba? Napakahirap. Paano kung ikaw ay 30 years old ngayon? Wala ka pang asawa na bilanggo ka. Ang sentensya mo 30 years. Pag labas mo 60 na, wala na magkakagusto sa'yo. Wala na, hindi ka na makakahanap ng asawa mo doon. Diba? Alam mo ang sabi ng bilanggo na yon? Alam mo, napakabuti ng Panginoon. Salamat dahil nilikha niya yung bilangguan na yan. Sabi niya, kasi kung walang bilangguan, hindi ko makikilala ang Panginoon, sabi pa niya. Oo, dati talagang basagulero akong tao. Pero nung andun ako sa bilangguan, nakilala ko ang Panginoon, sabi niya. Doon ko nakilala. Kaya paglabas niya, nagiging pastor siya. Huwag niyo namang hintayin na mabilanggo kayo para magpastor kayo doon. Mahirap po doon. Opo. Alam niyo ang sabi ng nabilanggo, na panoorin niyo kasi. Alam niyo ang kinakain namin, may ebak, sabi niya. Nilalagyan ng ebak yung pagkain. Kaya mo bang sikmurain yun? Kaya, nakikita mo sa amin, walang mataba doon, sabi niya. Walang mataba dahil hindi mo masikmura yung pagkain, walang lasa. Oo. Tapos, pagtatakas ka, puputulan nila yung ulo mo. Yun ang naging trabaho ko nun, yung magbaon ng tao na walang ulo, sabi niya. Sabi nung isa, di ba? Tapos pag medyo mayabang ka doon, papalabasin ka nung tumakas ka, puputulan nila yung ulo mo. Ang hirap, di ba? O gusto niyong mabilanggo? Mahirap. Kaya ang mga ito, mga ginigiliw, ito yung salita ng Panginoon na magbibigay ng direksyon sa ating buhay. Kaya napakalaga
the fruits of the Holy Spirit, yung mga bunga ng banal na Espiritu na ito, pagpapakumbaba. Di ba? Na matututo tayong tumanggap ng kamalian. Opo. Kaya nga, sabi niya dito, mga ginigiliw, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Sino bang ayaw ng kapayapaan sa loob ng pamilya? Diba? Sino bang ayaw ng kapayapaan? Pagtsatsaga, patience. Minsan nagre-reklamo na tayo, ang tagal. Grabe, hindi tayo nakakapaghintay. Diba? Katapatan, faithfulness. Diba? Kaya patuloy po tayong tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang paglilingkod, biyaya po ang maglingkod sa Panginoon. Biyaya po. Tignan niyo Santa Linda na halimbawa ko. Kaya, sana maranasan din po natin ang presensya ng Panginoon para ngayon, tatno arakupan tayo may suna. Kaya ngayon, nakikita nyo yung sineshare ng Tilinda ngayon sa GC ng Ponag family, puro salita na ng Panginoon. Dati ang sineshare niya, yung mga TikTok na tungkol sa mga utang, yung mga kamag-anak na hindi marunong tumingin sa magulang. Yun dati ang sineshare niya eh. Pero ngayon, nagbago na salita na ng Panginoon, di ba? Hindi man lang sila marunong tumingin sa pinanggalingan. Yun mga sineshare na nun. Pero ngayon iba na. Kasi may karanasan siya sa Panginoon. Mga ginigiliw. Diba? Opo. Pagtsatsaga, kabaitan. Alam niyo yung kabaitan? Huwag mong sabihin na ang isang tao ay mabait kung wala sa kanya si Kristo. Lalong-lalo na yung kabutihan. Dahil iisa lang ang mabuti ang Diyos. Paano tayo magkakaroon ng kabutihan? Magkakaroon lamang tayo ng kabutihan kung tayo ay nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Kung wala si Kristo sa iyo, kahit anong kabutihan, kagandahan ng ginagawa mo, lahat ng ginagawa mo, basura yan. Kahit ubusin mo pa yung kayamanan mo, ibigay mo lahat ng kayamanan mo sa tao, ubusin mo lahat. Kung hindi galing yung paggawa mo ng mabuti, hindi yan bunga ng pananampalataya mo sa Panginoon, basura lang ang ginawa mo. Di ba? Opo. Kabutihan, katapatan, loyalty, kahinahunan, self-control. Yung self-control na yan, alam nyo kung minsan, alam mo kasi ang isang tao, pag merong lalong-lalo na pag may hindi pagkakaintindihan sa isang relasyon sa mag-asawa, alam mo yan, maghapon na yan, dinadala na yan, kahit saan, kahit sa opisina, lalo na pag boss ka, pati tao mo, nagagalit ka na rin. Damay-damay na lahat kasi nagsimula yan sa away eh. Pagpasok mo sa opisina, pati yung tao mo, natatakot na rin sa'yo kasi damay-damay na sila lahat dahil nagsimula yan sa gulo. Di ba? Nagagalit ka, pati pag-drive mo, lalo na pag nag-away kayo. Nangyari ko sa akin noon. Nag-away kami ng asawa ko, nag-drive ako ng sakyan. Nagkaroon ng konting gipitan sa trapiko. Sus, naghahalid na ako. Pinagyayabang ko na yung baril ko. Grabe, no? Ang gawain ng demonyo. Ganun pala yun. Kaya, ang hirap pag magsimula yan sa away. Sa pamilya, maraming maapektuhan. Maraming masisira yung mga anak, yung mga taong nakapaligid sa'yo. Diba? Kasi walang pagpapakumbaba, walang kahinahunan, walang pagpigil sa sarili.
Yung nagagalit ka, tapos mataas na kagad yung boses mo, hindi po ganun dapat tayo. Kaya sabi niya po dito sa Efeso. Tapos tayo sa Efeso. Oh, meron po siyang sinabi dito sa Efeso 4:30. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw. Sinong nambubulyaw dito? Manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sinong nakaranas na pinagalitan ko dito? Saldi. Nagtago na sa Saldi Saldi, paano ako nagalit sa'yo? Mag-testimony ka nga. Dito ka, Bing. Paano ba ako nagalit sa'yo noon? Halika nga dito. Dito ka. Mag-testimony ka, Bing. Paano ka? Magsalita ka ng totoo. Dito ka para makita nila kasi naka-live tayo. Paano ba ako nagalit sa'yo nung nagalit ako sa'yo? Dito ka. Testimony ka. Si Pastor nang may nagawa kong kasalanan, hindi naman siya totally nagalit. Parang sobrang mahinahon na pinagsabihan lang po. Binulyawan pa kita? Hindi mo alam kung nagagalit ako o... Parang nakikipagkwentuhan lang, parang ganun lang po. Opo. Hindi nga alam Saldi kung nakikipag-away ako, nagagalit ako, hindi. Alam niyo, kaya yun. Diba? Yung nagkasalang kapwa mo Kristiyano, ay, masama kang tao, ganito ka. Diba? Kaya si Saldi nga, hindi na niya alam kung nagagalit ako o hindi eh. Hindi niya alam. Kaya, tignan nyo, bumalik. Nawala siya ng ilang taon, bumalik ulit. Diba? Dahil hindi tayong magbabago sa buhay ng isang tao, kundi ang ating Panginoong Kristo lang. Diba? Kaya wag na kayong, meron pa dito mga ginigiliw. Three. Sandali na lang, matatapos na po tayo.
So kung babasahin po natin itong Ephesians 5, meron po itong resemblance sa Galatians, mga ginigiliw, no? Halos magkaparehas po ang approach ni Pablo sa mga taga-Epeso at taga-Galatians. Dahil ito ang nakikita niya yung mga dapat ituwid sa isang iglesia na mali ang kanilang ginagawa. Kaya ito ang nakita ni Pablo. Kaya tinutuwid niya sila sa pamamagitan ng kanyang sulat sa kanila dahil iyon ang nakita niya na problema sa loob ng iglesia. At yun din ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon sa iglesyang ito. Hindi po ako exempted dito. Yung salita na ito, para sa akin po ito, sa totoo lang. Para sa akin po ito. Mga ginigiliw. Opo. Para sa akin po ito. Kaya natatandaan niyo po yung sinabi ni Daddy, yung unang sinabi niya po dito. Sino ang matuwid dito? Diba? Sabi niya. Sino ang makasalanan dito? Yung hindi nagsasabi ng makasalanan, pwede nang umuwi, sabi niya, diba? Yung sinners. Yung hindi sinners, sabi niya po, mga ginigiliw. Opo. Kaya, kung gusto po natin magkaroon ng tamang direksyon yung buhay natin, yung pamilya natin, mga ginigiliw, wala pong ibang makakapagbago sa atin kundi ang buhay lamang na salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Hindi po tayo kayang baguhin ng pastor. Hindi po ang nakakapagbago sa isang tao. Kundi ang nakakapagbago lamang sa isang tao ay walang iba kundi ang buhay na salita ng Panginoon, mga ginigiliw. I hope you are being inspired sa salitang ito muli ng Panginoon. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita sa atin sa umagang ito, mga ginigiliw. No? Magandang umaga po.